Malala talaga siya, oh. Tanggal yung mga pyesa na sunog, eh. Malamang 4 na transistor yan, sigurado, dali yan. So, kung mapapansin nyo, meron na tayong mga nire-repair na integrated kasi wala nang gagawa. Hindi pumuntas paring Ray dito, eh. Hindi naman kaya nang chewing ko yung ibang gawain tulad nitong medyo malala yung sira. Kaya wala akong choice kundi sumingit ng integrated. Okay? Galing Bicol pa ito. Brand name pala. O sige, wag na natin takban, eh. Pan lang naman to, eh. Integrated lang naman to, eh. Sakura na AB737. Sa totoo lang, guys, kaya ako lang naman tinatakpan yung brand na yon nung nakaraan. Kasi sa Facebook medyo masilan, eh. AB737 na Sakura. Galing Bicol pa ito. Yan, galing Bicol. Pinadala rito sa may kapatid niya kasi dito lang malapit sa amin nagtatrabaho. Kaya dinala rito sa atin. Okay, ang issue na persa. Na todo ni bossing. Ayan, ito. Sunog talaga siya, oh. Literal na sunog, oh. Diba? Literal na sunog. Ngayon, malamang yan, pati output yan, dali yan. Ang dami niya, oh. Ang daming sunog. Sa kabilang side, malamang buo yan. Dito lang talaga nadali. Okay. Ngayon, baklasin na natin to. Wala na tayong patubik-tubik. Alam na ba, ititesting pa natin to. Kasi may nakita na tayong tusta na yung mga parts. Or, muntik na. Malamang butas to. Okay. Ngayon, kalasin ko na muna ito. Pinaklas ko na yung board. And then, malala talaga siya, oh. Tanggal yung mga pyesa na sunog, eh. Malamang 4 na transistor yan. Sigurado, dali yan. Okay, tapos dito may mga kinakalawang na parts, palitan na lang natin yan. And then dito, parang may jumper doon sa ilalim. Dito, nalagay nila dito, 47 ohms. Jumper doon sa ilalim. Bakit gano'n? Taka ako, bakit nalagyan nyo lang jumper yan? Okay, tapos dito, may jump din, oh. Input ito, eh. Diretso dito. Ayan mo na, basta balik na lang natin sa mga ayos to mamaya kung kaya natin balik. Tapos, ano na, anong susunod? Okay, biyak na biyak. Ngayon, bunutin ko na muna. Bunutin ko muna itong mga bloke, tapos para malaman natin kung ilang piraso yung nasira na output. Tapos, yung mga nasunog na parts, palitan natin. Madami yung natanggal ko. Yung output, sira lahat. Si Bakyan. Tapos, yung mga 0.33 pala yan. Ano ba nakalagay? 0.56. Kahit 0.33 pwede na may palit yan, eh. Ayan, tinanggal natin. Tapos yung mga 4.7 ohms tinanggal na natin, palitan na lang natin. Tapos yung mga natusta pa na iba dyan, parang 51k, 5.1 pala, 5.1k ito. Ibang natusta. Basta yan, oh. Kita nyo naman, no? Halos di ko na mabangit ito. 1.2, 551, 470, 220. Itong side na to dito, 220 to dito. Yan yung kainaan kapag yung amplifier na nakadapa yung pyesa sa my board. Kadalasan natutusta talaga yung board kapag nasunog siya. Basta output, sira yan. Na-check ko na yun, eh. Sibak yung 4 na output. Okay, ngayon, palitan ko muna. Dapat palitan na. Tsaka ko na lang ipapaliwanag sa inyo yung mga pinampalitan ko kung sakali. Kompleto ko na. Ako sa inyo, ha. Okay, kompleto na ito. Banggitin ko sa inyo yung mga pinampalitan natin. Ito, lahat ng 551 pinalitan ko na to. 551, 2 piraso. 5401, 2 piraso. Then C2383, then 1013 pinalitan na rin natin to, bago yan. Tapos yung A940 nakalagay dito, pero hindi naman A940 ito, eh. Nakalagay dyan is A1930 yan, tsaka 5171. Yan, bago na ito. Tapos dito 551, bago na rin yan. Tapos sa may bias nya 2690. Yan, pinalitan na rin natin yan. Basta halos lahat bago. Tapos yung nandito, yung 100 volts by 10 UF, wala akong makitang 100, eh. 160 ang nilagay ko. Yan. Tapos yung bloke, dalawa na lang natira, binalitan natin to. Tapos 4.7 ohms, 1, 2, 3, 4. Tapos yung 5.1 ito. Wala akong 5.1 na sakto. Nag-series tayo. 4.7 yan, tsaka 470 ohms. O, ayan. Tapos saan pa ba? Ang binalitan natin dito, 4.7 dito, dalawa, 470 ohms. Tapos 10 ohms.
Kasi 10 ohms dito sa kabila eh. Tapos to 220 ohms na 1 watt. Same din dito. Yan, to 20 ohms to. Tapos dito sa may gitna, sa may bias yan, 3K and then 1.2. Same lang din naman dito sa kabila eh. Although magkaiba lang ng pwesto sila. Yan, ito yun 3K tapos 1.2. Dahil wala akong 3K sakto, ang nilagay ko dyan is dalawang 1.5 siniris ko. Yan, 1.5 tapos 1.2. Ngayon, dahil mga sunog yung board, hindi mo na makita yung data. Pwede naman kuha kayo ng idea rito sa may kabilang side eh. Kung saan pumunta yung isang pa, di ba? Sundan nyo lang naman. Yan lang yung tip ko na ibibigay ko sa inyo. Okay, tapos ano pa ba? Yan lang. Sa ngayon, yan lang muna. Yung output, saka natin palitan yan kapag nagiging normal na yung bias niya. Okay, ngayon, pinalitan ko na yung fuse dito. Sibak yung fuse dito, dalawa. Tapos, binalik ko yung supply. Yung supply dito, wag muna natin balik sa may display niya. Dito lang tayo sa may min amp muna. Ngayon, ay balik na yan. Pwesto natin Pwesto natin na mayos. Okay. Sana, sumabit. Ayan. Ngayon, pwesto natin yung tester natin. Pwesto natin yung pogi natin tester. Switch on natin. Naka-plug na yun doon Ayan. Nung lumagatik agad yung relay, napansin ko, walang delay yung relay niya. Hindi ko alam kung dahil siguro dyan sa mga jumper nila. Mamaya ayusin natin yan. Ayusin natin mamaya. Okay, ito yung bias niya, 2.5. Ako kung makita to. Sige, so silipin nyo na lang Okay, balistad. Punta ako dito sa may kabila. Punta muna ako sa kabila. Yan, nasa magpo 0.5 siya. Nasa 0.4. Nasa 0.4 siya. Ngayon, baliktarin ko yung test prod. Yan. Normal na siya Okay. Nag-normal na. Okay na ito. Pwede na ilaban to. Dito, kulang dito is yung 10 picofarad. Tapos, yung relay, try ko ngayusin muna yung relay niya kasi wala siyang delay. Pag on mo, nagtitrigger agad. Titrigger agad. Pansinin nyo. Pag i-on ko ito. Diba? Walang delay Ayan, walang delay siya. Tapos, yung mga transistor dito na malapit na maputol, and then resistor, palitan ko muna yan para hindi na matuluyan. Pero dito, nag-normal na siya. Normal na siya. Maganda na yung bias niya. Nasa 0.4. Okay, tapos palitan ko muna ng yung output. Palagyan ko na ng output yan. Tapos pasadahan ko itong relay. Bakit ganun na wala siyang delay? Ito, 551 pinalitan ko. Tapos, pinrebent ko muna siya. Yung mga nangingitim, hindi pa naman siya totaling kalawang. Kung baga nangingitim na, varnish na lang. Ito to. Electrical varnish. Ayan, nalagyan natin ng electrical varnish yung dito sa taas, halos lahat ng mga parts na to para ma-prevent yung pagkakalawang niya. Okay? And then yung output, nilagyan na natin C5200 and then A1943. Walang nakalagay kung 5200 and then A1943. Ang nakalagay lang dyan is NPN, PNP. NPN, C5200 and then PNP is 1943. Negative sa may gitna, PNP. Negative sa gitna is 1943. NPN, positive sa gitna is C5200. Okay? Para hindi kayo malito. Ayan NPN, 5200. Okay? Nabarnish na natin ito. Tapos dito pala, pahabol ko muna. Yung nandito, tinanggal ko na yung jumper. Ayan, yung pinaggagawa nila. Yung dito, naka-jump na, value ba nito? 47 ohms. Focus ka yan. 47. Yellow, violet, black. 47 ohms dito. Is tinanggal ko na. Tinanggal ko na siya. Tapos nandito, tinanggal ko na rin to dito. Yung naka-jump dito. Tingnan natin kung anong mangyari mamaya. Kung tutunog ba siya o hindi. Okay. Bali dito. May siguro dito. Barnisan ko na rin to. Okay. Ngayon, bago natin barnisan yan, obserbahan nyo muna mangyari. Kung kanina, pag on mo is pag on ko is nagkuhan agad siya, nagtitrigger agad. Pansinin nyo ngayon. Yan. Naka-on na yan. Di ba? Nag-relay na siya. May delay na. May delay na. Baka ginamp lang nila yung kanina. Hindi ko alam kung anong diskarte nila. Pinag-short nila. Nawala tuloy yung delay niya.
Pag walang delay kasi yan, lalagabog yung tunog dyan. Pag on mo, lalagabog agad yung speaker. O, yan, may delay. Ganda niyang delay niyo. Okay? Ngayon, try ko muna ibalik to. Kasi kompleto naman na, di ba? May output naman na. Normal naman yung bias. Try natin ibalik to. Tapos, tingnan natin kung ano pa mga problema niya. Lagyan natin ng audio ito. And then speaker. O, antay lang muna kayo Pinalik ko na yung board. Ayan, nakabalik na lahat-lahat. Ito na lang yung hindi. And then, tinanggal ko. Dito, may problema pa rin Okay na sana yung amplifier natin. Working ito, may audio. Sinaglagay na ako ng speaker, dalawa. Ang problema, wala siyang out. Walang out. Wala tumutunog na audio galing dito sa may tone control. Although, working naman dito. Lumilipat naman DCR, DVD, LCD, AUX, o auxiliary. Ito, LR. Working working naman dito. Pero nagtataka ko, walang audio. Tapos yung amplifier is working naman. Kung dito mo kinakalabit, may ugong to dito. Ibig sabihin, okay na yung amplifier. Ang problema dito, sa may tone control. Ayun, balik natin to Balik ko ito. Balik ko muna ito. Kasi tinanggal ko troubleshoot ko na para mas mabilisan na yung video. Ngayon, may nakalagay na input dito. Tingnan natin kung anong input nakalagay. Okay, DVD. Naka-DVD siya. Ngayon, lagyan natin ng volume. DVD, lagyan natin sa DVD muna. Wala talaga siya Kahit pull natin, wala Wala talaga siya, wala Yan lang, diyan tayo nalungkot. Maari siguro, baka sira na yung mga control nito. Silipin natin. Although may kalumaan na rin. Yun lang. Kahit yung mic niya, wala rin wala rin audio yung mic niya Sana ba yung mic natin? May wagang mic natin. Ito to. Ito. Volume natin to. Nakataas na to. Nakatudo na yan Okay. Sound. Wala talaga. Check. Sound check. Check. Mic. Wala. Dito. Check. Mutunog? Wala. Wala talaga Check. Wala talaga. Although, kailang nakasara pala itong mic. Kailangan maglagay tayo ng mic 1. Tingnan natin kung may control siya. Naka-off yung control. Matagal siguro hindi nagagamit to Okay. Meron. Meron Baka sira lang yung control nito. Bawasan natin. Sobrang lakas. Bawasan natin. Kunti lang. Lakas pati iko. Check. Sound check. Mic testing. Hey. Merong echo. Magkana yung echo niya. Ibig sabihin sa input ng problema. Baka siguro yun dahil doon sa may tinanggal ko na ginamper nila kanina. Kaya wala siyang audio. Pero parang posible Okay, try ko na lang. Kung dito rin naman. Basta balikan ko na lang kayo kung ano magiging progression nito, kung anong diskarte gagawin ko. Balikan ko na lang kayo. Sabihin ko rin naman yan sa inyo Sa totoo lang guys, na mas mahirap gawin yung integrated against sa mga power amplifier. Kasi ang integrated, pagkatapos mo gawin dito sa may mainboard niya, pupunta ka na naman dito sa may tone control niya. Tapos kapag yung integrated ma-encounter mo, tulad ng mga 733, sa Sakura, automatic, ang daming control niyan, ang daming pitan. Ang hirap niyang gawin. Okay, ngayon, ito nakabaklas na. History na talaga ng repair. Balak kong papalitan yung dito sa may music assistant niya. Dito. Ito naman na side, parang sa may mic ito Ito na lang, kasi yung mic gumagana naman Ito, music assistant dito. Tapos, yung balance, chinik ko, working naman ito. Working naman. Dito na lang papalitan ko sa may bass and then treble siguro. And then ito yung pinaka-importante, yung music assistant niya. Buo yung mga control. Buo yung control. Kahit dito sa may music assistant niya, buo. Yung balance, bass and then treble, binalik ko kasi buo yan.
Ang pinaka problema ay nandito oh, sa may master volume niya, yung demotor. Kaya kanina kapag pinipihit ko siya, nagkakaroon siya ng tunog kapag isagad ko siya ng todo. Pasensya, hindi ko na kinukuha ng video dahil yung cellphone na ginagamit ko na to, ito sana yung pang audio natin. Kasi naiwan ko nung kahapon yung GoPro ko. Ngayon, ito lang ginagamit ko pang video din. Wala akong papagamit na papatugtog. Kasi yung iPhone natin, walang headset yan. Walang converter. Nung tumunog naman siya, yung channel 2, ayaw. Sira itong 455 ito. Dito yan nakalagay, ito to. Kaya bago yung hinang nyo. Dito. Pag mag-inject ka ng input dyan, mag-inject ka ng input dyan, yung kabila meron, yung kabila wala. Pag sinundan mo yan, papunta dito yan, no? Tapos yung out niyan, itong dalawang kapasitor, ito. Yan, 10 UF na 50 volts. Tatawid yan dito, papunta sa may in. In yan. Yan, tapos yung out niyan, papunta dito. Kaya pala, yan, pinaltan ko, 4558 ito, Ito yun. Okay, ayan. Tapos, ito, pinalitan natin to. Ito yung pinalit natin, no? Ay, ito yung pinampalitan natin. Ito yung stock niya. 100k na demotor. Sa 737 ko, kinuha ko muna, oh. Yung bira naman yan. Ngayon, naging normal na ito. Tayo sinasabi ko, mahirap gumawa ng integrated, Ngayon, niramin muna natin yung cellphone ng chewing ko kasi wala tayong magagamit na pang audio. Yung laptop ko, tinatamad na rin ako maglabas. Hira muna ako na, Okay, gumitan na lang natin ng isang audio pa. Ganito talaga kapag nagre-repair ka ng integrated, tapos yung itong klaseng design nyo, may maraming control, medyo mapahirapan ka, mahirap pagsuyod. Madali lang gawin itong amplifier niya kasi ilang parts lang. Dito ka talaga mahirapan magsuyod. Tapos tignan mo gaano kadaming wire, Hanggang sa nagdako pa nga ako dito. Kung ano pa pinagpapalitan ko, mga 40-50 to. Sa switching na naman yun. Ayaw pa rin. Dito pala, 4558. And then yung motor niya. Okay, on natin. Yung stock nito, hindi naman na umiikot ito, Hindi na umiikot yung motor nito. Kahit nga i-disable lang natin yung control niyan, yung control yung motor niyan. Ayan, umiikot. Gumagana pa yung motor niya. Ito, hindi na gumagana ito, Ito gumagana pa. Kita nyo, tumunog agad kasi kumiikot siya. Ayun. Ayan, Meron na. May audio na siya. Okay na. No, yun lang guys. Hanggang dito na lang. Babalik ko muna ito. Dapat dito na lang pala ako nagtanggal. Pero sakto lang din naman kasi nga may putol dito yung 100 ohms. Pinalitan ko na lang din yan. Okay? Tapos siyempre binarnish natin to. Ito nga babarnisan ko rin ito Kasi makakainin na rin kalawang niya kapag hindi natin maagapan. Balik ko na lahat. Tornilyo ko na nga to Yung front panel, yung board ng amplifier, tapos yung sa may likod niya. And then pahabol ko pala. Pahabol na lang. Siyempre para makapagbigay idea tayo. Yung nandito yung 80 SIN-L tsaka signal left tapos signal right. Ito may bibigay ko na idea sa inyo. Minsan kapag pinindot mo yung ganito, yung isang channel lang yung gumagana. Ang problema is ito. Nalagyan lang kasi ng varnish 4052 ito. Value niyan 4052. Nandoon sa ilalim. May dalawang magkatabi diyan sa ilalim. Kung saan yung papunta dito sa may mga input, ayan yung may problema. Ito 4052. Baka sakaling makapagbigay idea tayo. Na-encounter niyo yung ganong problema na isang channel lang yung gumagana tapos yung isa is mahina. Tapos kahit anong pindot mo rito, ayaw, mahina talaga siya. Palitan mo lang ito 4052 ito, switching diode tuloy, switching IC. Yan 4052. Okay, sana nakapagbigay idea tayo kahit sa ganung simpleng idea lang ba. Okay, ito na 'yon. Dalawang channel yan Ano? Kanina isang channel lang yung gumagana Ngayon dalawa na to.
Ang lakas. Lakas talaga tong 737. Bibira talaga. Okay, hanggang dito na lang. Naway nakapagbigay idea ako sa inyo. Yan, yung sa intro natin, no, sa simula ng video natin, dito yung problema. Ni-repair natin yan, no. Kita nyo, parang bago. Halos bago na lahat ng mga parts. Tapos dito, binaklas natin to, may mga kalawang na parts. Tapos yung pinaka-master bowl yung pinalitan natin. Then, yung pahabol na yung isang channel lang gumagana sa may 4052, palitan nyo na lang. Okay, Sir from Bicol, okay na itong AB737 mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit pro to sa akin. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, Solid G Electronics Repair Shop, 61 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre, paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel, so hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.